Ating pag-aaralan ang mga elemento ng isang bansa. Isa sa mga aralin sa Araling Panlipunan 4. Ako nga pala si Teacher Andrea Areli J. Cortez. Susubukin nating makamit ang mga sumusunod na mga layunin. Una, matalakay natin ang konsepto ng bansa. Pangalawa, mabuo ang kahulugan ng bansa. Ikatlo, maipaliwanag na ang Pilipinas ay isang bansa. Sagutin muna natin ang isang tanong. Ano nga bang pangalan ng ating bansa at saan nagmula ang pangalan nito? Ang pangalan ng Pilipinas or Philippines sa English. Noong nadiskubre ng manlalayag na si Ferdinand Magellan noong 1521, ipinangalan ang lugar na ito sa hari ng Espanya na si King Philip II, na hari noong panahon ng kolonisasyon. Sa loob ng 333 taon, tayo ay nasakop ng mga dayuhang Espanyol. Kilala ba ninyo ang K-pop group na BTS? Siyempre, sikat na sikat sila ngayon. Pero sa aralin natin na to, gagamit tayo ng isa pang acronym upang mas maintindihan natin ang mga elemento ng isang bansa. Kung may BTS, meron din namang TTPS. Ano kaya ang TTPS na bumubuo sa elemento ng isang bansa? Tara, simulan na nating aralin. Ang unang T sa TTPS ay nangangahulugang tao. Ito ay mga tao o mamamayan na tumutukoy sa grupong naninirahan sa loob at labas ng isang teritoryo na bumubuo sa isang populasyon ng bansa. Kasama na rito ang mga Overseas Filipino Workers o OFW o mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. Sila ay tinuturing na tao pa rin o mga mamamayan ng bansang Pilipinas. Ang ikalawang T sa TTPS ay teritoryo. Ang teritoryo ng isang bansa ay tumutukoy sa nasasakupan nitong lawak ng lupain, katubigan kasama na ang himpapawid at kalawakan sa itaas nito ayon sa Article 1 ng 1987 Constitution. Kung mapapansin ninyo sa larawan, ang teritoryo ay tumutukoy sa lupain, katubigan at ang mga himpapawid or airspace o kalawakan sa taas nito. Ang ikatlong titik sa TTPS or letter P ay tumutukoy sa pamahalaan. Ang pamahalaan ay samahan o organisasyong politikal na tinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at magpanatili ng isang sibilisadong lipunan. Sana naman ay kilala ninyo ang mga personalidad na nakikita ninyo sa mga larawan. Sila ang mga miyembro o ilan lamang sa miyembro ng pamahalaan mula sa barangay hanggang sa national level. Ang panghuling titik sa TTPS o elemento ng bansa ay soberanya. Ang soberanya o ganap na kalayaan ay tumutukoy sa kapangyarihan ng pamahalaang mamahala sa kanyang sinasakupan. Tumutukoy rin ito sa kalayaang magpatupad ng mga programang hindi pinapakilamanan ng ibang bansa. May dalawang uri tayo ng soberanya. Ang panloob na soberanya na nangangahulugang pangangalaga sa sariling kalayaan at ang panlabas naman o kinikilala ng ibang tao ang kalayaan nito. Tandaang mabuti mga bata, ang Pilipinas ay tinuturing na isang bansa dahil tayo ay may mga naninirahang tao, may sariling teritoryo, may pamahalaan at may ganap na kalayaan. Hindi maituturing na bansa ang isang lugar kung may kulang dito sa apat na nabanggit na elemento. Magiging ganap lamang ang pagkabansa kung mayroon lahat ng elemento ng bansa. Ulitin natin, ano nga ba ang TTPS? T para sa tao. T para sa teritoryo. P para sa pamahalaan. At S para sa soberanya. Ulitin natin ang mga elemento ng isang bansa. Tao,
teritoryo, pamahalaan, soberanya. Ulitin natin, tao, teritoryo, pamahalaan, soberanya.